Kapag ang pag-ibig ay biglang naramdaman, hahamakin natin ang lahat pati na ang pangungutya ng ibang tao. Ang tunay na pag-ibig kasi ay wala sa edad o estado ng buhay. Basta alam natin na tayo ay totoong nagmamahal, walang sino man ang makapagbabago ng tinitibok ng ating mga puso. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga nakasubscribe sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cheng. 54 years old at isang byuda na may 2 anak. Meron akong karinderya sa lugar namin at sa totoo lang ay ang pagluluto at pagtitinda na rin ang naging libangan ko noong namatay ang aking butihing asawa. Nagdadalaga pa lamang noon ang panganay kong si Abigail at nasa elementary naman ang bunso kong si Junel. Yun na rin ang bumuhay sa aming pamilya. At dahil sa aking munting karinderya, napagtapos ko ng pag-aaral ang mga anak ko at parehas sa silang matagumpay sa buhay ngayon. Papadudot, akala ko noong nawala sa amin ang asawa kong si Rogelio, katapusan na rin ang mundo ko. Bata pa kasi ang mga anak ko noon at nagumpisa pa lamang kaming mangarap para sa mga anak namin. Nakakagulat din ang nangyari dahil hindi naman nagkasakit ng malubha si Rogelio. Naaksidente kasi siya habang nagmamaneho pa uwi sa amin mula sa trabaho. Hirap na hirap akong tanggapin ang nangyari sa kanya dahil sa pagkabiglaan ng pangyayari. Hindi ko rin alam kung paano babangon. Matindi ang naging pagdadalamhati ko sa pagkamatay niya na halos malimutan ko nang may mga anak akong umaasa sa akin. Nagising na lamang ako isang araw na determinadong lumaban sa buhay para sa mga anak ko. Dahil rin naging abala ako sa paggawa ng paraan para maitaguyod ko ang mga anak ko, wala na akong ibang naging karelasyon kasunod ni Rogelio. Hindi ko na rin naman naisip na mag-asawa pang ulit kasi mas inilaan ko ang atensyon ko para sa mga anak ko. Kailangan ko ring magdoble kayod at magsumikap para matugunan ang pagiging nanay at tatay sa kanila. Masaya naman ako kahit na wala na akong naging katuwang sa buhay sa pagpapalaki sa kanila dahil lumaki naman silang mabubuti at matatalinong mga bata. Yun lang ay sapat na sa akin. Pero Papa Dudut, kapag siguro alam ng nasa itaas na hindi ka masyadong masaya sa buhay mo, sa kabila ng tagumpay ay gagawa siya ng paraan para mas maging mapaayos pa ang buhay mo. Tandang-tanda ko pa ang unang beses na nakilala ko ang taong nagpa-realize sa akin na pwede pa pala akong umibig. Ang lalaking nagparamdam sa akin na wala sa edad ang batayan pagdating sa usaping pag-ibig. Ang tao na tatawagin natin sa pangalang Victor. Kabubukas ko lang ng karinderya noon at wala pang masyadong customer na dumaraan para bumili ng ulam. Kaya naman nag-ayos muna ako ng ibang paninda habang naghihintay. Hanggang sa may dumating na nga na lalaki na halos kaedaran ng bunso kong si Junel. Matangkad siya, mistiso at masasabi kong gwapo. Nakangiti siyang nagtanong kung ano raw ba ang mas masarap na niluto ko na pwede niyang ipasalubong sa mama niya. Kung yung kaldereta raw ba paksiw na isda o minudo. Pinili ko ang minudo dahil ang sabi ko ay bukod sa bestseller yon sa karinderya ko. Special recipe ko rin ang ginamit sa pagluluto noon. At yun na nga ang ulam na binili niya para sa mama niya. Ito po ang bayad, nanay. Wika niya nang may abot ang bayad. Naku iho, salamat at dahil buena mano ka sa umagang ito, dinagdagan ko ang sabaw at laman ng ulam na binili mo, ang sabi ko naman. Ganun po ba, nay? Salamat po sa dagdag ninyo, natutuwang wika pa niya. Wala yon, salamat sa pagiging buena mano mong customer ngayong araw. Pero nakakatuwa kang bata ha, mukhang mahal na mahal mo ang mama mo. Kasi bibihira na sa mga kabataan ngayon ang namamalengke, lalo na sa mga lalaki, pansin ko. Mahal ko po talaga ang mama ko. Kahit minsan po makulit pero paborito niya rin po talaga kasi ang menudo at afritada. Minsan talagang
Nagpapahanap po siya kapag namamalengke ako. Karaniwan pong wala akong makita kasi sa kabilang daan po ako usually dumadaan pa uwi. Buti na lang at naisipan kong dito dumaan. Meron din po palang karinderya dito sa pwesto ninyo. Kwento naman niya. Dito lang din talaga ang pwesto ko, iho. Kaya kapag gusto ulit ng mama mo ng masarap na ulam, sana maalala niyo ang pwesto ko. Ang wika ko. Oo naman po, Nay. Para kay mama. Iikot ako dito para lang makabili ng paborito niyang pagkain. Sagot pa niya. Ang swerte talaga ng mama mo sa'yo. Ang sarap sa pakiramdam na may ganyang anak na mapagmahal sa ina. Natutuwang sabi ko dahil kita ko sa mga mata niya kung gaano niya kamahal ang mama niya. May iba pa kaming napagkwentuhan na umikot lahat sa buhay niya bilang anak at sa buhay ko bilang isang nanay. At nang matapos ang pag-uusap namin yon, nalaman ko na Victor pala ang pangalan niya. Bago siya umalis ay nangako siya na dadalasan pa niya ang pagdaan sa karinderya ko para bumili ng ulam. Lalo na raw kapag nagustuhan ng mama niya ang pasalubong niyang menudo. Papadudot na aliw din talaga akong kausap ang batang si Victor. Naalala ko rin ang bunso kong si Jonel sa kanya. Kasi nga halos magkasing edad lang sila at parehas rin na malambing sa kanilang ina. Nasabi ko yun hindi lang dahil sa isang beses sa pag-uusap namin kung hindi dahil naging suki ko talaga siya sa karinderya ko. Gustong gusto raw ng mama niya ang niluto kong menudo at pati afritada na binili niya ay nagustuhan din ito. Medyo pihikan pa raw ang mama niya pagdating sa mga ulam kaya natuwa talaga siya nang magustuhan nito ang mga luto ko. Araw-araw nang bumibili si Victor ng mga paninda ko. Hindi lang para sa kanyang mama pero madalas nagbabaon siya sa pagpasok niya sa opisina. Dahil doon ay mas nakilala ko pa ang aking suki sa aming mga kumustahan habang bumibili siya sa akin kada umaga o gabi. Nalaman ko kung ano ang kwento ng pamilya nila paunti-unti, ang tungkol sa kanyang trabaho at mga pangarap sa buhay. Magaang kakwentuhan si Victor at siguro magaan din ang loob niya sa akin kaya niya ako nakikwentuhan na rin ng mga bagay na tungkol sa pamilya at buhay niya. Ganon din ako sa kanya. Pati ang buhay ko bilang asawa, byuda at nanay ay nakukwento ko na rin sa kanya ng paunti-unti. Nakakatuwa lang sa pakiramdam na may isang tao na kagaya ni Victor nakakapalitan ko ng kwento. Nakakamiss din kasi ang mga ganong oras, papadudot. Yung may tao na magbibigay ng panahon para makinig sa mga kwento mo. Ang mga anak ko kasi ay busy na sa kanilang trabaho kaya naman bibihira na rin kaming magsama-sama para sa isang masayang bonding o kwentuhan man lang. Hay, mukhang mapapaaga ako ng uwi ngayon ah. Salamat sa Diyos at makakapagpahinga rin ako ng mahaba-haba. Wika ko nang maagang naubos ang paninda ko. Maaga rin kasi ako nagbukas kasi bala kong umuwi sa bahay para makapagluto ng pansit para sa mga anak ko. Nanay Cheng, masayang bungad ni Victor sa akin. Ay kabayo, sambit ko naman dahil sa pagkagulat sa kanya. Happy Mother's Day po, masayang bati niya. Naku Victor, ikaw pala yan. Wika ko na nahampas pa siya sa balikat. Magugulatin kasi talaga ako lalo na kapag malakas ang boses ng bumati sa akin. Ay nagulat ko po pala kayo. Pasensya na po. Kamot ulong sabi niya. Ayos lang. Magugulatin lang din talaga ako eh. Ay eto na pala yung isang bilaon ng palabok na pinaluto mo sa akin para sa mama mo. Ang swerte naman talaga ng mama mo sa'yo. At may pabulaklak ka pa sa kanya ngayong Mother's Day. Natutuwang sabi ko nang mapansin ko ang hawak niyang bulaklak. Opo meron rin siya nito. Wika niya nang maiabot na sa akin ang bayad para sa palabok na pinaluto niya. Ay hindi pala para sa kanya yung bulaklak na hawak mo? Para siguro yan sa ate mo. Panguhula ko. Hindi po ang totoo niyan para sa inyo po talaga ito. Medyo nahihiyang sabi pa niya. Ha? Para sa akin? Bakit? Nagtatakang tanong ko. Bilang pasasalamat po kasi para ko na rin kayong nanay dito.
At saka ang sipag niyo po kasing magtinda, sagot naman niya. Naku, nakakahiya naman tanggapin yan, Victor. Napapailing na sabi ko. Sige na po, minsan lang ang Mother's Day. Tanggapin niyo na po ito. Nakangiting sabi pa niya. Kahit na nakakahiya naman at saka gumastos ka pa para sa akin. Dapat sa mama mo na lang yan, giit ko naman. Okay lang po, ngayon lang naman eh. Sige na po, tanggapin niyo na, sayang naman to. Pagpupumilit naman ni Victor. Sige na nga. Hi, hindi mo naman kailangan gawin to. Pero salamat ha. Ngayon lang ako nakatanggap ng ganito kagandang bulaklak. Wika ko. Wala po yun. Marami rin naman po kayong naituro sa akin sa mga pagkukwentuhan natin. Kaya bilang pasasalamat na rin po ang mga bulaklak na yan. Sige po, mauna na ako ha. Aalis rin po kasi kami ni Mama mamaya. Happy Mother's Day po sa inyo. Sana ma-enjoy nyo rin po ang araw na ito. Nakangiting paalam niya bago umalis sa karinderya ko. Binibigyan din naman ako ng mga anak ko ng regalo tuwing Mother's Day, Papa Dudut. Pero hindi kasing ganda ng ibinigay ni Victor at sobrang tuwa ko talaga noon na pilit ko lang na hindi pinapahalata dahil nahihiya ako sa kanya. Pakiramdam ko kasi ay dalaga ako na binigyan ng mga bulaklak ng mister ko. Hay, naalala ko tuloy ang mister ko. Sigurado ako na kung nabubuhay pa siya ng mga panahon na yon ay siya ang nagbibigay ng bulaklak sa akin sa bawat araw na may espesyal na okasyon. O bakit may uwi kang cake tapos may bulaklak pa? Bumili pa po kayo, bumili na niyan ngayon si Jonel. Kaya nga po wala pa siya rito ngayon sa bahay. Nagtatakang tanong ng panganay na anak kong si Abigail nang makauwi ako ng bahay. Galing ito sa isang suki ko. Ayoko nga sanang tanggapin at nakakahiya pero nagpumilit, sagot ko naman. Galing sa suki? Aba, masyado naman yatang thoughtful yung suki na yan. May pagdududa na wika pa niya. Mabait talaga yung suki ko na yon. Pero hindi ko naman nakalain na ganun siya kabait at magbibigay pa talaga ng ganitong bulaklak. Sagot ko naman. Ay sus, baka naman po may gusto sa inyo yon, Nay. Grabe, ginagamit pang okasyon na ito para gumawa ng kung anong paraan para makalapit sa inyo. Napapailing na sabi niya. Grabe ka naman mag-isip, anak. Mabait lang talaga yang si Victor kaya siya nagbigay nito. Kaagad naman nasagot ko kasi hindi ko na nagugustuhan ang sinasabi niya. Victor? So lalaki ang nagbigay ng mga bulaklak na yan? Gulat na tanong niya. Oo, pero wag kang mag-isip ng kung ano dyan. Mas matanda ka pa doon sa suki kong yon. Kaya wag mong bigyan ng mali siyang pagbibigay niya ng bulaklak sa akin. Mabait lang talaga siya sa mga matatanda na tulad ko dahil mahal na mahal niya ang nanay niya, okay? Medyo inis na sagot ko sa kanya. Ang panganay kong si Abigail ang madalas na kontra sa mga ginagawa ko noon sa buhay ko, Papa Dudut. Matalas siyang magsalita at minsan pa ay nagtataas ng boses sa akin. Yun nga ang madalas nilang pinagtatalunan ng bunso ko dahil may mga oras na nagiging palasagot na siya sa akin. Pero iniintindi ko na lamang kasi nga alam ko na nadadala niya lang sa bahay minsan ang init ng ulo niya mula sa trabaho. Pero Papa Dudut, sa totoo lang ay sobrang nagtaka rin talaga ako sa ginawa ni Victor. Dahil mamahalin din ang bulaklak na ibinigay niya sa akin. Ayoko na lang na gawan rin ng mali siya ang pagbibigay sa akin ng regalo lalo pa at Mother's Day naman ng araw na yon. Sa saglit na pagkakakilala ko doon sa bata ay masasabi kong mukhang natural na malambing talaga siya at maaalalahanin. Lalo na sa mga tulad kong may edad. Pero hindi ko pa rin may tatanggi ang labis na pagkagulat at pagtataka ko dahil sino ba naman ako sa buhay niya para gawan niya ng ganito, hindi ba? Nakilala lang naman niya ako sa palengke dahil bumili siya sa akin. Ni hindi niya ako tiyahin o kamag-anak para gawin niya ang bagay na yon. Papa Dudut, ayos naman sanang nangyari na pagbibigay ni Victor ng bulaklak sa akin kaso pagkatapos ng nasabing okasyon. Mga 1 linggong hindi ko nakita si Victor sa karinderya ko. Mas lalo akong nagtaka at syempre nag-alala na rin para sa kanya. Dahil sa ilang buwan naming pagkakakilala noon ay simula ng unang
Bili sa akin ni Victor ng ulam ay hindi pa siya nakalagpas ng araw na hindi dumadaan sa karinderya ko. Napaisip tuloy ako kung ang may nangyari ba sa kanya o sa kanyang ina kaya walang Victor na nagparamdam ng isang buong linggo. Pero ayoko rin namang isiping masyado kasi baka naman naging abala lamang siya sa kanyang trabaho. Hindi ko rin naman siya makumusta dahil hindi ko alam ang numero niya para ma-text ko. Kaya pilit kong inalis ang pag-aalala sa isipan ko. Hanggang sa isang araw ay dumaan na si Victor sa karinderya ko. Pero ibang Victor ang nakausap ko noon. Medyo seryoso at walang malambing na boses. Mabuti naman at napadaan ka na ulit sa karinderya ko. Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Ang wika ko habang binabalot ang binili niyang ulam. Okay lang naman po ako. Naging busy lang po ako sa trabaho. Malamig na tugon naman niya. Ganun ba? Mabuti naman kasi akala ko talaga kung anong nangyari sa iyo at isang linggo ka na rin hindi nakabalik sa pagbili ng mga tinitinda ko. Akala ko tuloy nagsawa na ang mama mo sa niluluto kong ulam. O eto na yung binili mo. Ang sabi ko sabay abot sa kanya ng supot ng ulam. Eto po ang bayad. Sige po Nay, salamat. Mauna na po ako. Paalam niya bago kaagad na umalis sa harapan ko. Nang mga sumunod na araw ay naging ganon pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Malamig ang pakikipag-usap at para bang palaging nagmamadali. Hanggang matsyempohan ko na walang ibang customer sa karinderya namin nang bumili siya doon. At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na itanong sa kanya ang biglang pagbabago niya. Nung una ay hindi siya makasagot ng maayos at palagi niya lang sinasabi na wala naman siyang problema. Pero kinilit ko pa siya dahil sigurado ako na may gumugulo sa isipan niya ng mga oras na yon. May problema ka ba sa mga tinitinda ko kaya parang napipilitan ka na lang bumili dito? Nag-aalalang tanong ko dahil wala na akong ibang maisip na dahilan para magkaganon siya. Wala po, may dapat lang akong klaruhin sa sarili ko kung tama bang nararamdaman ko. Papasensya na po kayo, sagot niya. Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Pasensya ka na rin pero alam mo namang matanda na ako kaya hindi ko naiintindihan kagad minsan yung mga gustong ipahiwatig ng mga kabataan katulad mo. Naguguluhang wika ko pa. Saglit pa siyang natahimik bago bumuga ng hangin at tila kumukuha ng lakas ng loob sa muling pagsasalita niya. Ang totoo niyan naalala niyo ba yung binigyan ko kayo ng regalo ng Mother's Day? Tanong niya sa akin. Oo naman, hindi ko yun makakalimutan. Ano bang meron doon? Tanong ko rin sa kanya. Doon ako unang napaisip kung bakit balik ako ng balik dito sa pwesto ninyo. Totoong mahilig si mama sa menudo at afritada pero hindi naman niya ako inutusan na araw-araw na bilhan talaga siya ng ganung ulam. Ang totoo po kasi niyan gusto ko kasi kayong nakikita at nakakausap parate. Medyo pautal na sabi pa ni Victor. Ako rin naman kasi masaya akong naririnig ang mga kwento mo tulad ng sinabi ko sa iyo dati. Parang anak na rin ang turing ko sa iyo. Wika ko. Medyo nakukuha ko na ang ibig iparating ni Victor pero ayokong isipin na tama ang hinala ko kasi parang imposible. Actually iba po ang tinutukoy ko. Ibang tuwang nararamdaman ko. Hindi ko rin talaga maintindihan at akala ko po parang nanay o lola lang ang turing ko sa inyo. Kaya ako pabalik-balik dito. Nagugustuhan ko na ang mga kinikwento ninyo kasi mahilig talaga akong kumausap ng mga matatanda pero pagdating sa inyo iba na Parang tuwing gumigising ako sa umaga, ang pagdaan sa iyo ang inaabangan ko. Doon ko na-realize na nagkakagusto na pala ako sa inyo. Mahabang paliwanag pa ni Victor. Ano? Nasabi ko na lang dahil hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko mula sa kanya. Ang hirap paniwalaan, hindi ba? Mataas po ang respeto ko sa inyo. Kaya nung lalo kong naramdaman yung feeling na yon, sinubukan kong dumistansya kasi iniisip ko na baka sanay lang ako sa presensya ninyo. Pero hindi sa araw-araw na hindi ako dumaraan dito, tumitindi pa lalo ang nararamdaman ko para sa inyo. Dugtong pa niya. Victor, tigilan mo na nga ang mga pagbibiro mo ng ganito sa akin.
Hindi magandang biro ito, iho. Kunwari naiinis na saway ko sa kanya habang ang dibdib ko ay kumakabog na ng malakas ng mga oras na yon. Sana nga biro lang ang lahat. Pero hindi Sabi ko sa sarili ko na parang mali kasi kung tutuusin parang nanay na kita. Tapos na-realize ko na mga panahon na pinag-iisipan ko ang lahat ng ito, pagdating sa pag-ibig ay wala naman yata sa edad at estado ng buhay, hindi ba? Nahulog talaga ako sa iyo, Cheng. Gusto ko nga din sana kitang ligawan ang sabi pa niya. Ano bang gusto mong mangyari, Victor? Pwede ba tigil-tigilan mo itong ginagawa mo? Kung gusto mong may pagtripan, wag mo na akong idamay. Hindi ba ikaw na rin na nagsabi na parang nanay mo na ako? Dapat naman ganun ang tingin at turing mo sa akin. Hanggang doon lang kasi mali ito. Alam mo mabuti pa umalis ka na. Hindi ko na nagugustuhan ang ginagawa mo. Medyo nababastos mo na ako sa mga kalokohan na sinasabi mo. Kung maaari lang umalis ka na lang muna. Bumalik at mag-usap na lang tayo kapag maayos ka na ulit nakausap, ha? Galit na pagtataboy ko sa kanya paalis sa karinderya ko. Ayaw niya pa sanang umalis pero pinagbantaan ko na siyang ipapabarangay kapag hindi pa siya tumigil. At doon nga ay mangyak-ngyak siyang umalis sa karinderya ko. Papadudot masyado kasi akong ginulat ni Victor sa kanyang mga sinabi sa akin. Oo, aaminin ko na nami-miss ko siya noong hindi siya nagparamdam dahil nasanay na ako sa mga pangungulit at mga kwento niya. Pati na rin ang presensya niya sa araw-araw. Pero hindi ko naman nakalain na ganon pala ang dahilan niya. Hindi ko rin nga alam kung ano nga ba ang dapat kong paniwalaan sa mga sinabi niya. Na kung seryoso ba siya sa mga yon. Kasi nakakatawa namang isipin, hindi ba? Isang binatang binata magkakagusto sa isang tulad kong may edad. Kulubot na ang mga balat ko at pasado na rin ako bilang lola ni Victor. Kaya hindi ko rin nagustuhan ang mga sinabi niya sa akin. Pakiramdam ko rin kasi niloloko lamang niya ako. Pero sa kabilang banda ay napaisip rin ako sa mga sinabi sa akin ni Victor. Hindi naman porket nasabi kong namiss ko siya gusto ko na siya, hindi ba? Wala naman sigurong mali siya yon. Hindi rin naman dapat magkaroon ng mali siya kasi mali. Mali ang magkaroon ng mali siya para sa aming dalawa. Isa pa alam kong magagalit ang mga anak ko lalo na si Abigail kapag nalaman niya ang tungkol sa mga sinabi ni Victor sa akin. Papadudot akala ko noong naiparamdam ko na kay Victor na dismayado ako sa huling naging pag-uusap namin matitigil na siya sa pagpupumilit sa akin tungkol doon. Pero nagkamali ako. Mas lalo siyang naging makulit. Hindi niya ako tinantanan at kahit tumutol na ako ay nagsimula na itong manligaw sa akin. Sa totoo lang ay nahihiya at naiilang talaga ako sa mga ginagawa niya dahil naging tampula na ako ng tsismis sa palengke. Hindi na rin nahiya ang mga kapwa ko tindera na iparinig sa akin ang mga bulong-bulungan nila at ang mga usapan nila tungkol sa amin ni Victor. Ang mga naging kaibigan ko sa palengke ayon sumali na rin sa pagkikichismis sa akin dahil sa sitwasyon namin. Noong nalaman ni Victor ang tungkol doon ay talagang pinagtanggol niya ako. Hindi siya napagod kahit na kung ano-ano na rin ang nasabi sa kanya ng mga ito pabalik. At masasakit talaga ang ibang mga salitang narinig namin mula sa mga taong nasa paligid namin. Tinis niya ang lahat ng mga ito para lamang maipagtanggol ako. At dahil doon ay naramdaman ko na totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Bukod sa mga panunuyo at pagtulong-tulong niya sa akin ay hindi niya rin nakakalimutan na laging sabihin sa akin ang mga nararamdaman niya. Aaminin ko papadudot na nahuhulog na rin ang loob ko kay Victor. Pero hindi ko pa aaminin sa kanya noong una dahil sa takot na meron ako. Natatakot ako na mali ito pero sabi nga ni Victor ay wala namang masama ang magmahal. At ang pag-ibig ay para sa lahat. Kahit sino ka pa o ano pa man ang edad mo. Natatakot lang din talaga ako sa magiging reaksyon ng mga anak ko kung sakaling pumayag ako na maging kasintahan nga si Victor. Naging formal na kasi ang panliligaw sa akin ni Victor at ginawa niya yon kahit sa bahay pa namin. Palagi niya ako dinadalaw sa gabi at madalas ay may dala siyang bulaklak o kaya iba pang mga pasalubong.
Dumaraan din siya palagi sa karinderya ko at wala nang pakialam pa sa mga sasabihin ng ibang tao. Ang gusto niya lang daw ay mapatunayan sa akin at sa lahat na malinis talaga ang intensyon niya para sa akin. Papadudot dahil nakitaan ko talaga ng effort si Victor ay hindi nagtagal ay naging boyfriend ko na rin siya. Nahulog na rin kasi ng tuluyan ang loob ko sa kanya. Kaya hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko na mahalin siya. At nang sabihin ko ngayon sa dalawang anak ko ay syempre pareho silang nagulat. Pero wala naman akong narinig na kahit na anumang masamang salita mula sa kanila. Ramdam ko na tanggap ng bunso kong si Jonel ang tungkol sa amin ni Victor. Pero alam ko na hindi ganon ang kadaling pagtanggap para kay Abigail. Kahit na hindi niya ako sinasabihan ng kahit na anong negatibong bagay tungkol sa relasyon namin, pinaparamdam niya naman na tutol siya sa kung ano ang meron kami ni Victor. Madalas niya kasi itong pagdabugan at paringgan ng kung ano-ano kapag nasa bahay ang boyfriend ko. May mga pasaring din siya sa akin kapag sabay-sabay kaming kumakain ng hapunan. Hanggang sa isang hapon nakakauwi ko lamang mula sa date namin ni Victor ay sinalubong na naman ako ng parinig ni Abigail. Mainit ang ulo ko noon kaya hindi ko na rin napigilan na ikumpronta siya sa issue niya sa relasyon namin ng lalaking mahal ko. Gaano ho ba kayo kasiguradong mahal nga kayo ng Victor na yan? Mabata pa yan. Sa edad niya, pwede pa yan maghanap ng babaeng mas bata na kasing edad niya. Ayoko lang naman na masaktan kayo dyan, ang wika pa ni Abigail. Alam ko kung ano itong pinasok ko sa buhay ko ngayon. Mahirap, komplikado, pero masaya ako dito. Ito yung klase ng pagmamahal na binibigyan ako ng pag-asa sa araw-araw. Sagot ko naman sa kanya. Pero hindi ho ba kayo nasasaktan sa mga bulong-bulungan kapag nakikita kayo ng mga tao na magkasama at magkahawak ng kamay? Hindi ho ba kayo naapektuhan ng mga naririnig ninyong chismis sa kapitbahay? Kasi ako nahihirapan at nasasaktan para sa inyo eh. Giit pa niya. Bakit ko sila pakikialamanan at iintindihin ay buhay ko to? Kasiyahan ko ito. Wala na ba akong karapatang sumaya ngayon? Bahala sila dyan sa kung ano ang gusto nilang isipin. Basta kami ni Victor, wala kaming sinasaktan at nagmamahalan kami. Pagmamatigas ko naman dahil yon ang totoo. Bakit ako magpapaapekto sa mga sinasabi ng iba, Papadudot, kung masaya naman ako sa buhay ko at wala akong sinasaktan na ibang tao? Nagpatuloy pa ang pagtatalo naming dalawa na naabutan pa ng bunso kong si Jonel. Oh, anong nangyayari dito? Sa labas pa lang rinig ko na yung mga boses ninyo. Tanong pa ni Jonel. Eto kasing si Mama. Ayaw akong pakinggan tungkol dyan sa Victor na yan. Pa-date-date pa sa mall. Kahit alam nang pinagchichismisan siya ng mga kapitbahay. Inis na sagot naman ni Abigail. Ma, naiintindihan ko naman ang concern ni ate dahil syempre nanay ka ho namin at mahal na mahal ka namin. Kaya natural na mag-alala kami at ipagtanggol ka namin. Sana wag niyo pong mamasamain kung nagbibigay kami ng paalala. Ang baling naman ni Jonel sa akin. Pero ma, ako po bilang anak ninyo masaya akong nakikita kayong masaya. Alam ko pong si Victor ang nagpapasaya sa inyo ngayon at nakikita ko rin naman na alaga at mahal ka rin ni Victor. Dugtong pa niya. Salamat anak. Medyo naiiyak na sagot ko. Ilan lang kasi ang nakakaintindi sa sitwasyon ko kaya pakiramdam ko. Ilan lang din ang gusto na sumaya talaga ako. Marami nang nanghusga sa inyo dahil sa desisyon nyong yan. Ayoko na hong dumagdag pa sa mga taong yon kaya pinili kong intindihin at suportahan kayo. At syempre gusto kong mapagtanggol ko kayo parati sa mga chismis at negative na sinasabi ng ibang tao. Ang akin lang po alamin nyo pa rin ang balanse ng mga bagay-bagay. Huwag kayong magpapadalos-dalos sa lahat ha. At higit sa lahat ay subukan nyo pong huwag magpa-apekto sa kung ano man ang mga naririnig ninyo. Ang sabi pa ni Jonel bago bumaling kay Abigail. At ikaw naman ate, alam kong hindi ka sang-ayon pero please lang, huwag mo nang dagdagan pa yung mga taong nanguhusga kay mama. Wika niya. Hindi ko hinuhusgahan si mama. Kaagad na sagot naman ni Abigail. Ate, kilala na kita. At alam ko ang nasa isip mo. Inis na inis ka sa ginagawang desisyon na ito ni mama.
Pero ang kailangan niya ngayon ay ang pag-intindi mula sa atin. Hayaan natin maging masaya si mama. Hindi man natin lubusang nagustuhan si Victor para sa kanya matuto pa rin sana tayong umintindi at rumespeto sa mga desisyon niya sa buhay, ang wika pa ni Jonel. Papadudot sa ilang taon na pagiging biyuda ko, kay Victor lang talaga ulit ako nakaramdam ng totoong kaligayahan. Noong ko lang nga naranasan na maging masaya ulit ng ganon. Kaso kahit pala gaano ako kasaya, may mga tao rin pala sa paligid ko na nasasaktan dahil sa mga desisyon ko. Ang mga anak ko, lalo na si Abigail, kaya ko namang tiisin lahat ng chismis at pangiinsulto ng ibang tao, pero kapag sa sarili kong anak na pala nanggagaling ang mga ito, ang mga masasakit na salita parang sinasaksak ako sa sobrang sakit. Naintindihan ko naman ang pinanggagalingan ni Abigail, pero bakit parang ayaw niya akong maging masaya? Nagpapasalamat din talaga ako dahil kahit papaano ay may kakampi ako kay Jonel, Papadudot. Alam kong medyo nahirapan rin ang bunso kong intindihin kami ni Victor noong una, pero noong nakita niyang masaya ako dito, inayaan na lamang niya ako at tinanggap na rin si Victor para sa akin. Pinagtanggol niya rin ako sa ate niya. Nagpapasalamat ako para doon, pero hindi ko rin gusto na nagkaroon sila ng hidwaan dahil lang sa sitwasyon kong ito. Ayoko maging makasarili pagdating sa pamilya namin. Yung tipo na ako lang ang masaya at lahat ng mga taong nakapaligid sa akin ay may hidwaan at nasasaktan. Hindi lang sa parte ko naging mahirap ang lahat, Papadudot. Kasi kahit sa pamilya ni Victor ay hirap din silang tanggapin kung ano ang meron sa aming dalawa. Una kasi mas matanda pa ako ng kaunti sa kanyang nanay. Pangalawa ay nag-iisang anak na lalaki rin kasi si Victor, kaya naiintindihan ko kung tutol siya sa relasyon naming dalawa. Pero dahil nakita at naramdaman niya rin siguro na seryoso sa akin ang anak niya, ay hinayaan na lang niya din kami sa relasyon naming dalawa. Papadudot, kahit na may mga pagtutol at pag-aalinlangan sa aming relasyon ay mas pinili ko pa rin manatili at magpatuloy. Ipinaglaban ko si Victor dahil mahal ko talaga siya. Sa kanya lamang ako nakaranas ulit ng ganong klase ng saya, ng pagmamahal. Kaya lang minsan nakakapagod din talaga ang lumaban, lalo na kapag nauubusan na kayo ng kakampi sa laban na yon. Nakakapagod kapag wala ka ng ibang tao na hinuhugutan ng lakas. Nagsimula na kasing hindi magkibuan ang dalawang anak ko sa bahay. Naikwento rin sa akin ni Victor na hindi na masyadong lumalabas ng bahay ang nanay niya dahil sa mga chismis tungkol sa aming dalawa. Ang sabi ko noon ay lalaban ako hanggang sa dulo ng pagmamahala namin ni Victor. Pero minsan talaga ay nakakapagod din ang lumaban. Victor, matagal ko nang pinag-isipan ito at sa tingin ko ay tama sila. Na dapat na nating tapusin ang relasyon nating dalawa, ang sabi ko sa kanya. Ano? Pagkatapos ng mga pinagdaanan natin, ganon-ganon na lang? Gusto mo na lang itapon ang lahat? Inis na wika pa ni Victor. Hindi naman sa ganon. Pinag-isipan ko rin naman ito ng mabuti at alam ko na ito ang makakabuti sa atin. Lalo na sa iyo, giit ko. Paano mas makakabuti ito sa akin kung ang hinihiling mo hiwalayan? Cheng, magkakalahating taon na ang relasyon natin tapos ang gusto mo ay itapon na lang bigla ang lahat? Wika pa niya. Isipin mo nga ito, Victor. Ang layo ng agwat ng edad natin. Kung malapit na akong mag-senior tapos ikaw itinataguyod mo pa lamang ang pangarap mo at sarili mo, gusto mo ba talaga na habang ginagawa mo yun ay nag-aalaga ka ng tulad ko na matanda na? Kahit na hindi man natin pag-usapan, kahit ayaw man nating isipin, nandun ang katotohanan na mauuna ako sa iyong aalis sa mundong ito. Paliwanag ko sa kanya habang pigil ang sarili ko na maiyak. Pero hindi sapat na dahilan yon para bitawan ko lang ang nararamdaman ko at ang relasyon nating dalawa. Masaya ako sa iyo, Cheng. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong saya. Kaya kahit na anong sabihin nila, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Simula noong tinanggap ko ang sarili ko, ang nararamdaman ko para sa iyo, naging handa ako sa mga realidad na sinasabi mo. Sa mga magiging reaksyon ng ibang tao.
Tinanggap ko ang mga yon kasi ganun kita kamahal. At poprotektahan kita kahit na ano pa ang sabihin nila. Basta wag mo lang akong iwanan. Naluluhang sabi na rin niya. Buo na ang desisyon ko noon na makipaghiwalay sa kanya pero dahil sa mga sinabi niya at pag-iyak niya na yon ay unti-unting nagbago ang isipan ko at plano ko. Please naman Cheng, wag mong gawin sa akin to. Wag mo akong hiwalayan kasi mahal na mahal kita. Iyak pa niya habang hawak ang mga kamay ko. Tahan na, wag ka nang umiyak. Siguro nga ay nagkamali ako sa mga sinabi ko kanina. Kung kaya mo akong patuloy na mahalin ng ganito, dapat talaga siguro ay manatili ako sa relasyon nating dalawa. Ang sabi ko sa kanya bago ko siya niyakap ng mahigpit. Ang hirap bitawan ng taong mahal ka, pero mas mahirap palang bitawan ng taong sobrang mahal na mahal mo. Nang matapos ang aming yakapan na yon ay nagulat na lamang ako nang bigla na lamang siyang lumuhod sa harapan ko. Anong ginagawa mo? Tumayo ka nga dyan Victor, saway ko sa kanya. Nagsimula na kasing magtinginan sa amin ang mga tao sa park kung nasaan kami noon. Ngumiti lang siya bago nilabas ang isang maliit na kahon. Cheng, alam kong may mga naiisip ka sa relasyon natin na nagpapahina ng loob mo pero sana naiparamdam ko sa iyo na mahal talaga kita at seryoso ako sa iyo. Nasa sobrang seryoso ko sa relasyon na ito, eto ko ngayon nasa harapan mo. Inihingi ang kamay mo para sa kasal. Will you marry me, Cheng? Tanong niya sa akin na naluluha ang mga mata. Seryoso ka ba? Tanong ko rin sa kanya. Oo, ganyan kita kamahal. Wala na akong pakialam sa mga sasabihin ng iba. Hayaan mo na silang magbulungan at tumingin sa atin. Ang mahalaga, sa'yo ko nakafocus. Nakikita ko ang future ko na kasama ka sa araw-araw at araw-araw ay ipaglalaban kita. Kaya handa rin ako na pakasalan ka kung papayag ka. Ang wika pa niya. Oo sige Victor, magpapakasal ako sa iyo. Ang tugon ko sa kanya bago niya sinuot sa palasingsingang daliri ko ang singsing na inaalay niya sa akin. Papadudot alam kong seryoso talaga sa akin si Victor pero hindi ko naman naisip na ganon kabilis ang mga pangyayari. Mahigit kalahating taon pa lamang kasi kaming magkarelasyon pero niyaya na niya akong magpakasal. Sa totoo lang kahit tinanggap ko ang alok niyang magpapakasal at kahit masayang masaya ako noon, may takot talaga sa loob-loob ko. Pakiramdam ko ay masyado kaming mabilis at nagwo-worry ako para kay Victor na baka masaktan siya. At ayoko naman siyang ilagay sa sitwasyon na ganon. Pero pinaliwanag sa aking mabuti ni Victor na talagang handa na siyang pakasalan ako at seryoso talaga siya para sa akin. Sa loob ng halos isang buong taon ay maraming mga bagong karanasan ang pinarana sa akin ni Victor. Ginawa niyang lahat para paligayahin ako. Nandito yung marami kaming nagagawa na magkasama. Dinala niya rin ako sa mga lugar na akala ko panaginip ko lang mapupuntahan. At ang mga yon hindi ko rin talaga nagagawa noon. Noong malaman ng mga anak ko ang tungkol sa plano naming pagpapakasal ay muling tumutol ang panganay kong si Abigail. Pero kalaunan ay nakuha ko na rin ang pagpayag niya. Kinausap din kasi ni Victor ang dalawang anak ko para mapatunayan na malinis talaga ang intensyon sa akin ni Victor. Siguro ay naramdaman na rin nila ang sincerity ni Victor. Kaya pareho silang sumang-ayon na rin sa plano naming dalawa. Sabay rin kami ni Victor na pinaalam sa nanay niya ang tungkol sa kasal at dahil kilala na si Victor ng nanay niya bilang isang lalaki na hindi pa bago-bago ng desisyon ay hindi na rin tumutol pa ang nanay niya. Sa ngayon, papadudot ay mahigit isang taon na kaming kasal at nagsasama na bilang mag-asawa ni Victor. Nagpakasal kami sa munisipyo sa aming lugar at hanggang sa mga oras na ito ay nakakatanggap pa rin kami ng mga bulungan at pangungutya mula sa ibang tao. Pero pilit na lang namin na hindi pinapansin ang lahat dahil ang mahalaga, kasal na kaming dalawa at wala nang makakapaghiwalay pa sa aming dalawa. Sa isang taon din ang pagsasama namin bilang mag-asawa ni Victor ay wala akong ibang naramdaman mula sa kanya kung hindi puro pagmamahal lamang.
Pinaramdam niya sa akin sa iba't ibang paraan na hindi kami dapat magsisi sa desisyon na ginawa namin para sa isa't isa. At yun nga ang naramdaman ko magpahanggang sa ngayon. Mabuti na lang pala at ipinaglaban ko si Victor noon. Dahil kung hindi ay baka hindi ko na maranasan ang saya na meron ako sa ngayon. Papa Dudut, maraming salamat sa pagbabasa nitong sulat ko. Alam ko na marami sa inyong mga listener ang nagtataas ng kilay sa kwento ko, pero sigurado ko na nakapag-iwan pa rin ito ng aral para sa araw na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Cheng. Pagdating sa pag-ibig, lahat po tayo ay pantay-pantay. Walang mahirap, walang mayaman, wala ring matanda o mas bata. Ang sabi nga nila, ang pag-ibig kapag dumating sa buhay ng tao ay walang pinipiling kasarian, edad o kahit pa estado sa buhay. Kagaya na lamang ng nangyari sa sulat na pinadala ng ating letter sender na si Nanay Cheng. Yung nagkainlaban sila ni Victor kahit pa malayo ang agwat ng kanilang edad. At dahil hindi natin makokontrol ang sasabihin ng ibang tao, hinarap ng kanilang relasyon ng iba't ibang klase ng mga pagsubok, kasama na roon ang mga pangungutya mula sa iba. Mabuti na lamang talaga at naging matatag ang kanilang pagmamahalan dahil sa huli, nanaig pa rin ang kagustuhan nila na makapag-isang dibdib at magsama sa habang buhay. At kagaya ng sinabi mo, Nanay Cheng, sigurado ako na may mga pagsubok pa ring darating sa inyong buhay. Basta magpakatatag lamang kayo at ang inyong relasyon. At huwag niyo rin pong kakalimutan na magdasal sa Poong May Kapal para patuloy niyang patnubayan ang inyong pagsasama ni Victor bilang mag-asawa. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Don't forget to like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,